During your times of trials and sufferings, when you see only one set of footprints in the sand, it was then that I carried you. God loves you. John chapter 3 verse 16. Hello brothers and sisters in treasure hunting, how are you today? Welcome back to our channel for another minute of treasure discussions. Right here, before that, I'd like to do some shout out sa lahat ng ating subscribers all over the Philippines, Luzon, Visayas at Mindanao, at lalo na sa ating mga superheroes in abroad. I'm talking about the OFWs and Filipino contract workers. How are you today? Ngayon ang ating pag-usapan ay itong treasure marker na itsurang daga. Paano ba hanapin ang treasure sa ganitong mga treasure markers? Ating tunghayan sa videong ito. Magandang araw sa inyong lahat mga katiats. Meron na naman tayong i-analyze ngayon. Partially, ito'y partial lamang. Ang ating decoding ay hindi 100% kasi hindi naman tayo ang nagbaon yan. Kaya ang ating decoding ay nasa 25 up to 50% lang ang kanyang probability. Alright, sabi ko nga ang pagluto ng isda ay maraming paraan. Mayroong tinula, paksiw, sinugba, at kung iba-iba pang klaseng pagluluto ng isda, ganun din ang pagbaon ng treasure. Walang isang kumpletong layout or walang isang eksaktong parihong pamaraan sa pagbaon. Ang kada treasure site ay iba-iba ang sukat at iba-iba ang kanilang posisyon ng markers at iba-iba ang layo or distances ng pagkabaon. Pati ang lalim ay iba-iba rin. Depende yan sa nag-utos na superior sa mga sundalo na nagbaon. Alright, so ito na naman tayo sa ating decoding for this treasure marker. Ang mga Hapon, kung sila'y magbaon, meron talaga silang bato na kinukurte. Yung sculpture ba ang tawag? Nag-sculpture sila ng bato para kung bumalik sila ay meron silang palatandaan kung anong klaseng hugis ng bato ang unang hanapin doon sa bundok. Bago pa yung mga maliliit lang na marker, ay itong malaking bato muna. Ito ay nagmistulang dalawang ulo to sa tingin ko. Ito yung sinasabi nila na mukhang daga. Ito. At dito naman sa likod niya ay parang may ilong dito ng aso na kaganyan. Ayan, di ba guys? Ito ay mata. Ganyan, ilong ito. So parang nakatalikod ito na dalawang ulo ng hayop. Mamaya tingnan natin yan sa mapa. Meron ding isang matandang punong kahoy sa area. Ito yung kanyang sketch sa lugar na kung saan ay nandito ang lahat ng marker. Napakaraming treasure marker sa bundok na ito. Kaya talagang aabutin tayo diyan ng isang taon sa paghanap diyan. Kasi hindi madali ang paghanap sa Yamashita treasure, lalo na pag wala tayong heavy equipment tulad ng backhoe at bulldozer. Kung yan ay mano-mano lamang o tinatawag na man to man, ay magsasablay talaga tayo. Sablay yung mga hukay natin at nagmimintis. Kasi iisa ay yung ating hukay, pag manumano lamang ay maliliit lang ang opening, kaya hindi matatamaan yung treasures sa ilalim ng lupa. Okay, ngayon ito guys, tingnan natin. Nandito lahat ng ingredient. Merong old tree, 3 ito. 2 lang pala. Merong malalaking bato ito. At mga grupo ng bato. Ngayon, dapat i-eliminate natin ang walang laman na gold na mga marker diyan.
Kasi kung lahat yan ay huhukayin natin, ay mahirapan tayo. Kaya eliminate, bawasan natin ang mga marker at mag-concentrate tayo doon sa pinaka-suspect. Alright, so mag-umpisa tayo para tayong detective nito. Umpisa tayo sa kanyang starting line. Saan ba ang starting line nito guys kung tingnan ninyo? Ang starting line ay nandito. Itong X sign. Ito bato na merong X sign, meaning ay mag-umpisa tayo dito 10 meters, look ahead, punta ka dito 10, punta ka diyan 10, at maghanap ka ng ibang treasure marker. Alright, ito ay 7 meters daw, so kahoy ito, treasure marker. Tingnan mo ang punong kahoy, baka merong malaking lansang dyan, malaking pako. Perno ang tawag dyan. Kung merong ganyan, pag may malaking pako dito, ang ulo niyan guys ang nagtuturo. So kung ang ulo ay nandito, meaning to say nasa kanyang baba lang ang item. Kung meron niyang pako na malaki. Ang pako na malaki na kapanahonan ng ating lulo ay hindi katulad ng mga pako ngayon na kinakalawang. Noon ang pako ay parang ano yan, yung copper, made of copper. Tulad nung pinako kay Kristo, yun ay hindi kinakalawang ng mga klaseng pako. Ngayon kung pupunta ka naman dito guys, ito, malapit din dyan sa 10 meters, ay makita mo ang turtle. Ngayon, anong ibig sabihin ng turtle? Pag turtle sign, lalo na pag yung ulo ng turtle ay nakatingala, nakaganyan, nakatingin medyo sa malayo, yung liig niya ay mahaba, ang meaning niyan ay malayo pa ang item. Kaya itong ulo niya ay nakatingin yan sa malayo. Kaya sabi niya, punta ka dyan. Ngayon, nakita niyo ang tatlong triangular stone. So eliminate na natin ito. Eliminate itong maliliit. Ang tinitingnan ng turtle ay itong tatlo. Ngayon, ang sikreto ng tatlong bato na yan ay nagsasabi siya na mayroong tatlong bato sa unahan na naka-arrange na triangle. Triangulation na naman ito, mga katiats. Tatlong bato na halos magkapareho ang layo nila. Kasi ito halos magkapareho yan. Ang layo, naka-triangle yan. Ngayon, maghanap tayo ng tatlong bato na malalaki na magkapareho ang layo. Dito guys, eliminate na natin ito. Wala dito. Itong tao dito ang sabi malayo pa. Dito ang tinuturo niya. Oh. At itong turtle, mukhang turtle naman ay baliktad, pampagulo lang ito. Sabi ng turtle doon, wala doon. Kasi ang tinuturo ng tao ay nandito lang. At tinuturo din na itong dalawang arrow dito ay papunta dyan. Ang tingnan natin una guys ay ang pinakamaraming arrow na kung saan pareho ang tinuturo. Yung mga pointers na pareho ang tinuturo. Kung meron tayong tatlong pointers na iisang lugar lang ang tinuturo, doon tayo mag-concentrate. Ngayon, ito, dalawang V. Dalawang arrow yan, pareho ang tinuturo dyan. Itong tao dito na mukhang tao na nakatayo, dito ang tinuturo. At itong marker dito, nakatalikod yan. Pero yung kabilang ulo niyan ay parang aso, dito yan nakatingin. Banda rito. Kaya ito ang number 1 suspect natin. Bakit guys? Kasi ang sinasabi nitong triangle, ito kasi yung susi niyan. Ang susi kung bakit diyan tayo maghukay kasi ito ang pinakasusi niya. Itong tatlong triangle. Sabi niya, treasure in triangulation rock. Naka-triangle na bato. Walang ibang formation ng bato dito guys na triangle na magkapareho ang kanilang distansya halos ay ito lang nandito. Ito, tsaka ito.
Kung dito naman tayo sa kabila, ito, tsaka ito, papunta diyan. Alright, so saan ba guys sa paningin nyo? Ito kasi merong telescopic rock ito. May butas ito dito guys, kaya silipin nyo ang butas kung saan yan tatama. Kung ang pagsilip nyo ay tatama dito sa gitna, dito, sa gitna ng dalawang ito, meaning to say diyan ang hukay. Kasi ang tatlong bato na ito ang naka-triangle perfectly. Ayan. So ang treasure, it's either sa gitna nitong dalawa, lakihan siguro natin, i-close up natin to guys. Ito. Alright. So balik tayo. Itong telescopic rock dito guys ay merong butas yan. Kung sisilipin nyo kung saan yan tatama, kung dito, meaning to say, i-check nyo ito, test dig ng 2 meters. At kung dito man tatama, ay dito rin ang hukay. Okay, so meron tayong triangulation of rock. Ito isa, dalawa, tatlo. Naka-triangle siya. So ang treasure can be in one of this big rock. Nasa isang bato diyan ang treasure. Pwedeng dito sa kanya. Pwedeng dito mismo sa gitna ng triangle kasi ito ang tinuturo ng butas sa telescopic hole. Ayan. At kahit itong parang mga triangle na sign dito, kung tingnan mo yan, ang gitna ay nandito. Ang tinuturo nila ay gitna. So parting dito lang guys ang paghukay niyan. Dito sa aking tansya lang yan. Ngayon, bakit diyan tayo nag-concentrate? Bakit wala dito? Kasi itong liitan natin. Itong part dito guys ng bato, ito ang kanyang mga marker ng bato na ito ay lahat yan ay pointer. Itong tatlong guhit, yan ay it's either 3 meters or 15 meters. So kung 15 meters ang papunta diyan, kung yan ay 15 meters, tama talaga tayo. Kasi itong tatlong guhit na yan, yan ay 15 meters distance at ang kanyang angle ay papunta diyan. At itong dalawang arrow naman ay ganun din ang kanyang direksyon, papunta diyan. Kung itotal natin ang dalawang maliit na arrow, yung arrowhead lang na ganyan, 5 meters ang bawat isa niyan, so dalawa, merong 10. So malapit din dito. 10 dito, 15 at 10. Kaya 15 at 10. 10 muna tayo dito guys, and then 10 hanggang dito. So meron na tayong hukay na dalawa na tinuturo nitong arrow dito. At ng itong tatlong guhit, which means 15. Ang dalawang arrow ay 10. Ito naman ay parang ano ba to, foot marker. Ang foot marker naman ay nasa 10 to 12 meters ang layo ng item. Kasi ang 1 foot ng Korean soldier ay nasa 10 lang yan. Ang standard ay 12 inch. So 10 to 12 meters ang layo. Ang tinuturo naman ng paa ay itong mga arrow. Kaya sundin natin ang arrow, papunta talaga siya dito. Alright, so guys, klaro ba? So dito ang aking analysis sa parte dito guys. Itong parte mismo dito, kalagitnaan ng naka-triangle na mga bato. Itong hugis na ano ba yan na klaseng hayop?
Yung ulo dito, yung isa may ilong parang aso, dito naman ay parang daga. So dalawang ulo yan, nagkatalikod, daga at aso. Okay, so ngayon, na-eliminate na natin ang pampagulo dyan ng mga marker ay na-eliminate na natin. Na-eliminate natin ito, na-eliminate natin ito, na-eliminate natin itong grupo dito, ito na-eliminate din. Ang pinaka-importante na marker dito guys ay itong dalawa. Ito ang nagtuturo kung saan tayo pupunta. Sabi ng X ay doon sa turtle, pwede rin sa kahoy. Ang turtle ay nagtuturo dito at ang triangulation rock ay nagtuturo siya dito sa tatlong bato na naka-triangle perfectly. Pero meron tayong isa pang option. Second option is itong tinuturo ng daga. Ang ilong ng daga ay matulis at nakaturo siya sa may kahoy. Ayan. Pero ang paghanap ng treasure ay hindi mismo sa kahoy. Kapag ganito na may ulo ng hayop nakatingin sa kahoy, ang unang tirahin ay dito sa kalagitnaan ng kahoy at ng daga. So in between itong kahoy, ang center at ng daga, diyan mag-test dig ng 2 meters pa rin. At kung walang makitang gawa ng tao na bagay sa 2 meters, ay mag-adjust. Ang adjust isang pabalik sa daga at isang papunta sa kahoy. Okay ba guys? 3, 5, 7 ang mga distances niyan. Una kayo sa 3 and then 5 and then 7. Pwedeng baliktarin. Pwede dito rin mag-umpisa ang 3, 5 and 7. So all in all, we have 4. 4 lang ang ating nahukay na portion guys ng lupa. Saan ba yun? Dito sa triangle, ang kalagitnaan, tsaka yung tinuturo ng ilong ng daga, which is kahoy, and then kalagitnaan ng kahoy at daga. 3 hukay, so meron lang tayong 4 na hukay sa paghanap ng treasure dyan. Okay ba guys? At idagdag nyo na lang ang aking analysis sa inyong sariling analysis, at kung magkapareho tayo ng iniisip, ay malamang eksakto ang lugar na ating tinatalakay. Alright. So hanggang dito lang ako guys. Maraming salamat sa panunood at pag-subscribe at pagtangkilik sa aking channel. Ako'y nagdarasal at nanalangin sa Poong May Kapal na ngayong pandemic, kahit tayo'y naghihirap, sana naman ay mabahagian tayo or makakuha tayo or mabigyan tayo ng biyaya galing sa mga ganyan na mga nakabaon na Yamashita treasure. Maraming salamat guys. Ako'y magpaalam na. Don't stop chasing for your golden dreams. No retreat, no surrender. Surigao-san, ciao for now.